Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jimbo Kapan TV at shoutout kay Henry Swan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3236 hanggang 3240. Maaaring maliitin ni Tian Hongwei ang Aaron dahil hindi niya alam ang Aaron, ngunit hindi niya maaaring maliitin ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon dahil alam niyang ang pag-unlad ng pamilya Tian ngayon ay malapit na nauugnay sa lalaking iyon. Maging ang lalaking iyon na ginawa ng pamilya Chanjia ay may katayuan ngayon. Gayunpaman, ang gayong tao ay kailangang lumuhad sa Aaron at humingi ng awa. Kahit natanga si Tian Hongwei, dapat niyang maunawaan ang kakayahan ni Aaron. Ngunit mahirap para sa kanya na tanggapin kung bakit ang gayong bata ay may kamangha-manghang kakayahan at kung anong uri ng pagkakakilanlan ang mayroon siya. Dad, alam mo ba kung ano ang Aaron? Maingat na tanong ni Tian Hongwei. Si Tian Changsheng ay walang magawa. Kung alam niya, hindi niya kailangang maguluhan. Sa kasamaang palad, ang kanyang kasalukuyang pag-unawa sa Aaron ay hindi sapat upang malaman ang mga bagay na ito ng malalim. Bukod dito, si Tian Changsheng ay hindi nang ahas na imbestigahan ang Aaron ng kusa, dahil sa takot na ang around ay hindi masiyahan sa kanyang maliit na aksyon pagkatapos itong matuklasan ng Aaron. Kung ang gayong tao ay hiwalay sa pamilya Chanjia, kung gayon ang daan ng pamilya Chanjia ay magwawakas, kaya't si Tian Changsheng ay hindi nang ahas na subukan ito ng madali. I warn you, you can be curious about his identity, but you can't investigate him casually. Sinabi ni Tian Changsheng kay Tian Hongwei na ayaw niyang makapinsala sa pamilya Tian ang hanggal na pag-uugali ng kanyang anak. Kung hindi dahil sa babala ni Tian Changsheng, tiyak na gagamitin ni Tian Hongwei ang kanyang sariling mga mapagkukunan ng network upang imbestigahan ang bagay na ito hanggat maaari. Ngunit dahil sinabi na ni Tian Changsheng, maaari lamang isuko ni Tian Hongwei ang ideyang ito. Tai, natatakot ka bang pukawin ang kanyang kawalang kasiyahan? Tanong ni Tian Hongwei. Ang pamilya ng langit ay nasa itaas ng Cloud City, ngunit dapat mong maunawaan na may mga bundok sa labas ng mga bundok, at may mga tao sa labas ng mga tao. Ito ay isang ulap na lungsod lamang. Ito ay wala sa lahat. Napabuntong hininga na sabi ni Tian Changsheng. Sa mata ng mga taong Yuncheng, si Chanjia ang unang pamilya sa mundo ng negosyo. Dapat matakot ang lahat dito. Gayunpaman, napakalinaw ni Tian Changsheng na ang mga tunay na may mataas na ranggo ay higit sa buong mainit na tag-araw at maging sa buong mundo. Sila ang tunay na malalaking tao. Sa mata ng mga taong ito, hindi naman umutot si Chanjia. Napakayabang ni Tian Hongwei sa Yuncheng at hindi pinapansin ang sinuman. Gayunpaman, alam pa rin niya ang sinabi ni Tian Changsheng. Siya ay wala nang iwan niya ang Chanjia sa Yuncheng. Alam ko na ang gagawin. Sabi ni Tian Hongwei. Alam mo umutot, malamig na tinitigan ni Tian Changsheng si Tian Hongwei at sinabing, kung alam mo talaga, dapat mong malaman na pinakamabuting gawin ang wala. Ang relasyon sa pagitan ng pamilya Tian at niya ay pinakamahusay na pinananatili ng Linger. Linger, natigilan si Tian Hongwei. Si Tian Linger ay spoiled at masama ang ugali. Hindi ba siya natatakot sa Tian Linger na masaktan ang Aaron? Paano niya hahayaan si Tian Linger na mapanatili ang relasyong ito? He's very tolerant of Linger, pero hindi ko alam kung bakit, sabi ni Tian Changsheng. Ipinagpalagay na ang Aaron ay interesado sa Linger, kaya siya ay partikular na mapagparaya sa Linger. Gayunpaman, matapos makita si Chi Yian, binitawan ni Tian Changsheng ang ideya. Bukod dito, sa edad ni Aaron,
ang kanyang ideya ay tila walang katotohanan. Higit sa lahat, kung ang Aaron ay talagang interesado sa mga babae, kung gayon ang mature at pambabae ang kanyang unang pagpipilian, at si Tian Langer ay isang tunay na batang babae. Kung walang anumang potensyal ng isang babae, paano magiging interesado sa kanya ang Aaron? Dad, ibig mo bang sabihin na gusto niya ang Linger? Nakangiting sabi ni Tian Honghui. Sa pangkalahatan, bilang isang ama, kapag ang kanyang anak na babae ay bata pa, gagawin niya ang kanyang makakaya na protektahan ito at hindi hahayaang tumakas ang isang mabahong batang lalaki. Gayunpaman, hindi ito iniisip ni Tian Honghui. Isang kahangahangang bagay para sa pamilyang Tian na hayaan si Tian na magtagal na itali ang Aaron. Bulag ka, hindi mo ba nakikita ang babaeng Aaron na dinala ngayon? Bagamat ayaw kong aminin, mas maganda siya kaysa kay Ling, sabi ni Chan Changsheng. Sa pagsasalita tungkol kay Chi Yian, naging mas mahigpit ang ekspresyon sa mukha ni Tian Honghui. Bagamat wala siyang malalim na pakikipag-ugnayan kay Chi Yian, naramdaman na niya na hindi simple si Chi Yian sa pamamagitan ng ilang salita. Bukod dito, siya ay kalmado at may tiwala sa sarili kapag kaharap ang mga matatanda, at siya ay isang batang babae na mahirap pakitunguhan. Tatay, ang batang babae na ito ay talagang isang malupit na papel sa hinaharap. Sabi ni Tian Honghui. Tinanggo ni Chan Changsheng ang kanyang ulo bilang pagsang-ayon. Dahil din dito sa tingin niya ay wala sa usapan si Tian Langer. May ganoong babae sa tabi ng Aaron. Kung gusto ng ibang mga babae na makalapit sa Aaron, sila ay maloloko sa paraan ni Chi Yian, at sa wakas ay aalis sa eksena ng may pagkabalisa. It's almost time for dinner, pero hindi natin siya pwedeng paghintayin ng matagal. Natapos si Chan Changsheng at naglakad patungo sa restaurant. Sa oras na ito, masigasig na ipinakilala ni Tian Linger ang pangalan at lasa ng bawat ulam sa Aaron, at naunawaan pa ang pinagmulan ng bawat ulam, na ikinagulat ng Aaron. Sa huling buhay, hindi niya napagtanto ang Tian Linger na iyon, nagkaroon ng napakaraming pananaliksik sa pagkain, at ang kaalamang ito ay malinaw na hindi mula sa mga aklat aralin. Ang dami mong alam sa pagkain, natutunan mo na ba? Aaron ngiti sa araw na espiritong anak na lalaki ay nagtanong ng paraan, syempre, bawat ulam na gusto kong kainin, mauunawaan ko, malalaman ang kwento nito, kumain ng higit patikman Tian Linger sinabi ng mayabang, ang babaeng ito ay may malaking puot kay Chi Yian, kaya sa tuwing matatapos niya ang isang pangungusap, sinasadya niyang titingin kay Chi Yian. Kung sumang-ayon si Aaron sa kanyang sinabi, kukunin ni Tian Langer ang isang kilay kay Chi Yian. Gayunpaman, mula sa simula hanggang sa huli, hindi sumagot si Chi Yian, dahil sa kanyang puso, hindi niya pinansin ang Tian Langer, o tinatreto man lang siya bilang isang nagbabantang kalaban, mukhang isa kang standard eater Han. Sinabi ni Aaron, ano ang gusto mo? Natigilan si Tian Linger saglit, at tinanong si Aaron, ito ba ay isang mapanirang salita? Well, hindi. Ito ay isang papuri. Saglit na nag-alinlangan si Aaron at saka sinabi. Pagkatapos ay tumingin si Tian Langer kay Chi Yian at sinabing, Kuya, kung gusto mo, pwede kang pumunta sa bahay para kumain araw-araw. Paano kung samahan kita? This is your house. Paano ako makakarating araw-araw? Sabi ni Aaron na may mapait na ngiti. Si Tian Linger ay hindi gustong sumuko ng ganoon kadali. Ipinagpatuloy niya, maaari mong kunin ang lugar na ito bilang iyong tahanan. Kung gusto mo, maaari ka pa ring manirahan dito. Ang ibang mga tao sa pamilya ni Tian ay ganap na walang opinyon, ngunit, bago siya matapos, si Tian Linger ay nagsimulang mawalan ng malay. Tumingin si Aaron kay Chi Yian, pinilit na pigilan ang isang ngiti, alam na nagtanong ito, ngunit ano? Ngunit mabubuhay ka lamang mag-isa, at walang sino man ang mabubuhay. Tapusin ang pagbigkas ng mga salitang ito, ang araw na espesyal na tumingin kay Chi Cloud ang anak ng espiritu, halatang may napakalakas na kaugnayan. Ito ang resulta na inaasahan ni Aaron, at mararamdaman din ni Aaron ang puot ni Tian Linger kay Chi Yian, ngunit sila ni Tian Linger ay nakatakdang magkaroon ng relasyong magkapatid. Pero may hillside villa na akong taitirhan, kaya hindi ko na kailangang pumunta sa bahay mo. Sabi ni Aaron, ang Tian Linger ay parang bola sa isang sandali. Ang Changjia Villa ay hindi maihahambing sa Changjia Villa sa mga tuntunin ng kapaligiran at katayuan. Sa makatuwid,
Tila isang wishful thinking para sa Aaron na makuha ang pangalawang lugar. Sa oras na ito, sa wakas ay dumating si Chan Changsheng at ang kanyang anak sa restaurant. Ang saloobin ni Tian Honghui sa Aaron ay halatang nagbago ng malaki. Matapos malaman ang mga kahangahangang gawa ni Aaron, hindi na siya nang ahas na maliitin pa ang Aaron. Medyo maingat pa nga siya kapag kumakain, sa takot na baka may masabi siya na hindi niya dapat sabihin at malungkot si Aaron. Ito ay isang lutong bahay na pagkain. Walang kapang o pambabola. Hindi nagtanong si Chan Changsheng tungkol sa mga personal na gawain ni Aaron. Para kay Tian Changsheng, ang pangunahing layunin ng pagkain na ito ay upang mapalapit sa Aaron, para magkaroon ng mas magandang pagkakataon ang pamilyang Tian na makahabol sa Aaron. Aaron, kung may problema ka sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin. Matutulungan kitang malutas ang anumang bagay sa loob ng hangganan ng Cloud City. Sinabi ni Tian Changsheng kay Aaron na ang kanyang mga salita ay nagpapakita rin ng posisyon ng pamilyang Tian. Kahit na hindi niya tahasang sinabi na ang pamilya Tian ay naging subordinate ng Aaron, ipinahayag din niya ang kalooban ng pamilya Tian. Kung mayroon man akong magagawa para sa iyo, hinding-hindi ako magiging magalang sa iyo. Sabi ni Aaron. Nakangiting tumanggo si Chan Changsheng at nagpatuloy, karangalan ni Chanjia kung sa tingin mo. Kapag ang salitang, karangalan, ay lumabas sa bibig ni Chan Changsheng, si Chi Yian, na nakabaon sa pagkain, ay halatang natulala. Bago siya dumating sa Yuncheng, si Chi Yian ay may espesyal na pag-unawa sa sitwasyon ng Yuncheng. Bilang unang pamilya ng komunidad ng negosyo, si Chanjia ang may ganap na kapangyarihan sa komunidad ng negosyo ng Yuncheng. Ibig sabihin, ang Chanjia ang may pinakamataas na katayuan sa Yuncheng. Ngunit ituturing ng may-ari ng naturang pamilya bilang isang karangalan na tulungan ang Aaron, na lalong nagpapakurious kay Chi Yian tungkol sa pagkakakilanlan ni Aaron. Ipinakita niya ang kanyang kamangha-manghang kakayahan sa Yanjing. Sa maikling panahon nang siya ay dumating sa Yuncheng, nasakop niya ang Chanjia, na dahilan upang hindi maisip ni Chi Yian kung paano niya ito nagawa sa napakaikling panahon. Pagkatapos ng hapunan, gabi na, sa mga mata ni Tian Langer, sumakay sina Aaron at Chi Yian sa kotse at umalis sa Chanjia. Anong problema? Biro ni Chan Changsheng. Lolo, ito si Chi Yian. Hindi siya titira kasama ang kanyang kapatid, hindi ba? Sinabi ni Tian Linger na may malungkot na mukha na malaki ang galit niya kay Chi Yian, kaya hindi niya matatanggap ang ganitong uri ng bagay. Si Tian Changsheng ay hindi nang ahas na hulaan ang relasyon sa pagitan ng Aaron at Chi Yian sa kalooban. Kung tutusin, pareho silang bata. Kung iisipin niya, maipapakita lang nito na masyadong madumi ang iniisip niya. Little girl, you should know how to deal with it naturally. Kahit na talaga sila ngayon, mga bata pa rin sila. Ano pa ba ang pwedeng mangyari? Sabi ni Chan Changsheng. Lolo, tulungan mo akong mag-isip ng paraan, gusto ko rin tumira sa Hillside Villa. Sabi ni Tian Linger. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Chan Changsheng sa takot. Hindi dapat magkaroon ng ganoong ideya ang munting prinsesa. Bukod dito, alam ni Chan Changsheng na totoo ang kanyang mga salita. Kung paulit-ulit niyang iniisip ito, natatakot akong may mangyari. That's Aaron's home. As an outsider, how can I be the master? And if you insist on doing so, what should you do if Aaron is not happy? Hindi ba counterproductive yun? Sabi ni Chan Changsheng. Ibig mong sabihin tatanggihan niya ako. Sa araw na hindi kumbinsido ang espiritong anak na sabihin, bakit may pagkakataon si Chi Cloud na manirahan, ngunit wala siya. I'm not him, and I can't figure out what he thinks, but one thing you should know is na kung dadagdagan mo siya ng gulo, hindi ka niya magugustuhan, pero magugustuhan ka rin niya. Paalala ni Chan Changsheng sa amin. Matagal na natahimik si Tian Langer at sinabing, Lolo, ang ibig mo bang sabihin ay magulo ako? Pumipintig ang talukap ng mata ni Chan Changsheng. Puno ng amoy ng gamot sa apoy ang mga salita ng munting prinsesa. Kung siya ay hindi sinasadyang nagalit, madyay gising siya sa kalagitnaan ng gabi sa pamamagitan ng paghila sa kanyang balbas. Sa puso ni Chan Changsheng, hindi siya makatiis. Kaya tumalikod si Chan Changsheng at lumakad palayo ng walang sabi-sabi, na siyang tanging paraan para hindi inisin si Tian Linger. Hindi umalis si Tian Linger kay Chan Changsheng, ngunit pagkatapos huminga ng malalim, sinabi niya sa kanyang sarili,
kahit anong mangyari, hindi ako susuko. Maganda ba ako at kamangha-mangha? Hindi ba ako cute? Ang kasalukuyang estado ng pag-iisip ni Tian Linger ay hindi alam ng Aaron, ngunit may problema ngayon, na nagpapasakit sa kanya ng ulo. Ang biglaang paglitaw ni Chi Yian ay hindi inaasahan ng Aaron, kaya hindi pa rin niya alam kung paano ayusin si Chi Yian. Pagkatapos ng lahat, pumunta si Chi Yian sa Yuncheng para sa kanya, at hindi maaaring baliwalain ni Han Sanchen si Chi Yian. Ang gayong batang babae, kung sakaling mahulog sa mga kamay ng masasamang tao, ngunit sa isang malaking bagay, ang Aaron ay hindi maaaring walang magawang makita siyang nasa panganib. May plano ka bang pumunta sa Yuncheng? Tanong ni Aaron kay Chi Yian, tulungan mo akong makahanap ng paaralan at tirahan. Sinabi ni Chi Yian na sa kanyang edad, magpapatuloy siya sa pag-aaral. Dumating man siya sa Yuncheng dahil sa Aaron, hindi niya pababayaan ang kanyang pag-aaral, madaling patakbuhin ang paaralan. Sa kakayahan ni Changjie, basta babanggitin ko ito, mahahanap niya ang pinakamagandang paaralan sa Kuanian City, ngunit kung saan siya nakatira. Nag-aalangan si Han Sanchen. Bagamat napakalaki ng hillside villa, hindi pa rin ito angkop para sa kanya na manirahan. Si Chi Yian, siya at si Ivory ay hindi pa nagsisimula, hindi ka maaaring magkaroon ng masyadong maraming damdamin kay Chi Yian sa oras na ito, gusto kong tumira sa iyong bahay, diretsyong sabi ni Chi Yian. Ang bibig ng maliit na dragon ay walang kamalay-malay na tumaas ng isang ngiti, iniisip na ang pag-ibig ng amo ay talagang hindi mababaw, isang magandang babae ang magkukusa na ipadala siya sa pintuan, hindi ito angkop, nahihiyang sinabi ni Aaron, makakahanap ka rin, isang lugar para sa akin, ngunit bata pa ako. Kung may nangyaring mali at walang nagpoprotekta sa akin, responsibilidad mo iyon. Gusto mo ba akong makita sa balita? Tumingin si Chi Yian sa Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!